Amen. Hallelujah. Actually, tinitingnan ko yung oras kasi parang hindi sasapat yung oras na hanggang alas 10 sa patotoo ko. Ito po yung patotoo ko na nasambit din ni Brother Chad na kung ano yung patotoo ko sa Negros ay ipatotoo ko din dito. At nadama ko din naman sapagkat bagamat marami din nakakilala sa akin kung paano ako nagsimula, ngunit for the sake na may mga bago at para din sa inspirasyon na maging inspirasyon ang buhay ko dahil alam ko naman na wala akong ibang patotoo kundi ang sarili ko at kung ano yung mga experiences ko sa Panginoon. Hallelujah. Nais ko pong pasimulan. Ako po ay nanggaling sa isang pamilya na devoto katoliko at pamilya din po na naniniwala sa turon ng PBMA ni Ecleo, kaya ang pamilya ko ay galing sa mga albularyo. Nabautismohan po ako sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, year 2014. Ito po yung time na kami po ay, anong 2013 po pala, yun yung nagkaroon ng Bible study sa school at sumasama po kami ni Brother Richard. At nung panahon po yon na sila'y naka-attend at sinishare niya po ako, nung una po ay hindi po ako naniniwala sapagkat yung sinishare niya ay patungkol sa Godhead na ini-insist niya sa akin na meron lang iisang Diyos, subalit ako po ay founded sa Trinitarian doctrine at pilit ko po yun na parang nire-rebut yung sinasabi ni Brother Chad. Ngunit nung isang gabi po na habang pong katext niya ako, sinishare niya ako ng Word of God at sinishare niya yung sa doktrina na sa one God na meron lamang isang Diyos ay nagbabasa po ako ng Bible at yun po yung panahon na kung alam niyo po yung Bible cutting sa pagbabasa ko po kasi ng Bible ay i-close ko yung Bible at bubuksan ko at kung ano yung mabuksan ko, yun yung babasahin ko. At dinala po ako ng Panginoon. First time ko po na dalhin ako ng Panginoon sa Isaiah 9:6 na noon po ay hindi ko yun nababasa sapagkat yung nakafocus lang po yung Catholic sa New Testament. Yung Old Testament po ay karaniwan hindi po namin pinag-aaralan. Yung Isaiah 9:6 po patungkol sa ating Panginoon at sa Isaiah 44 verse 6 din. Second Bible cut ko, doon naman ako dinala na sinasabi, I am the first and I am the last, beside me there is no God. Third Bible cutting ko, dinala naman po ako sa Isaiah 45 verse 6, I am the Lord and there is no one else. Yun po yung bagay na pinanghawakan ko na bakit ako dinadala ng Panginoon habang nagsishare sa akin ng brother na to. Kaya yun po yung parang isang bagay na nakakamangha na pinanghawakan ko sa aking sarili. At dumating po yung time na babautismohan sila sapagkat bagamat nagsishare na sila ay hindi pa ako masyadong nakukonvince. At nung babautismohan na sila, nagdesisyon ako na sumama sapagkat yung nais ko lang po ay panoorin lang sila. Pero dahil nga po sa dagat at siguro gusto kong maligo din, ay nagdala din po ako ng bihisan. At yun na po yung time na nung sinishare na po sila ni Brother Ryan at ipinakilala niya yung kapanahunan natin about sa panahon ng Agila na kung saan ay ipinangaral niya yung patungkol sa four beasts, yung sa kapanahunan ng iglesia. At yun po, dahil sa pangangaral niyang yun, bago po siya matapos at nagtanong na kung handa na sila na bautismohan, ay nagsalita na din po ako na nais ko nang magpabautismo sa araw na yon. Kaya to make the story short, nabautismohan po ako ng araw na yon, January 2014. At doon po nagpasimula yung experiences ko, doon po nagpasimula yung pag-attend ko, at doon po nagpasimula din yung struggle ko sa family.
Sa panahong iyon, patagal lamang po ang aking pag-attend sapagkat natatakot po ako sa aking tatay dahil nga sa taliwas sa kanilang paniniwala ang pagsama sa ibang grupo o kung tawagin nila ay sekta. Nagpapaalam lamang po ako noon na may gagawin na project sa school at doon matutulog sa bahay ng classmate ko upang payagan ako na umalis ng bahay. Dala ko po noon ang bag ko, yung damit ko pansimba, sapatos, dahil takot po ako na malaman ni tatay sapagkat napaka-istrikto niya po sa amin. Ngunit dumating po ang panahon na nalaman niya rin sapagkat may mga nakapagkwento po sa kanya na nakakita na kasama ko yung mga kapatiran. Hanggang sa magkaroon kami ng confrontation at tinanong niya sa akin kung totoo ang mga naririnig niya na usap-usapan. Kaya po inamin ko yung totoo na nagpabautismo na ako bilang born-again Christian sapagkat yun po ang term na alam nila. Sa panahon pong yun, talagang nagalit po siya. Hinawakan niya po ako sa kamay at pilit na tinatanong kung di na magbabago ang isipan ko. Ngunit nanindigan po ako sa pananampalataya na tinanggap ko. At nung sabihin ko po na di na magbabago ang isip ko ay halos balian niya po ako ng braso. Sa panahon po na yon, umawat si mama para makawala ako kay tatay. Hanggang sa sinabi niya kay mama na sunugin daw yung Bible ko. Ngunit sa puso ko, dalangin ko po noon na patawarin siya ng Panginoon. Sapagkat gaya ng sinabi ng Panginoon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mula po noon, sa panahon na malasing siya, ay ako lagi ang hinahanap niya. Minsan may dala siyang kutsilyo, tapos hinanap niya ako. Minsan naman itak. Kapag nangyayari po yun, sinasabihan ako ni mama na tumakas. Nagtatago po ako sa nyogan at pumupunta po ako sa kubo namin, doon sa taniman namin ng buyo. At doon po ako natutulog. Kapag di naman po siya lasing, okay lang naman po si tatay. Ngunit nandun po yung silent treatment niya sa akin. Hindi niya po ako pinapansin, hindi niya po ako kinakausap. Nagpatuloy po ako sa pag-attend sapagkat sa puso ko ang isang bagay na hinihiling ko sa Panginoon at aking desire, me and my house will serve the Lord. Subalit dumating ang unang bagay na nakapagpahina sa akin, mentally and spiritually. Medyo mahaba-haba po to. Yun ang panahon na wala ang aking kapatid sa di normal na kaparaanan. Yun ay sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Kaya yun po yung unang struggle ko sapagkat yung desire ko, tila ba nawala na. Kasi meron ng isang nawala. Iniwan ko siya sa bahay na buhay. Nagpaturo pa nga sa akin sa thesis. Subalit pagdating ko ay madadatnan ko na wala ng buhay. Yung iba po palang patuto ko dito ay hindi ko na naisulat nung nasa Negros ako, kaya idinagdag ko rito para maging kompleto yung patuto ko. Yun po ay lubos na nakapagpahina sa akin. Nang mangyari po yun ay halos gabi-gabi na lasing si tatay. Hanggang sa nakapagtapos po ako ng college, sa panahon pong yun parang mas lumala po yung galit ni tatay sa akin. Dahil inisip niya na sa panahon na makatrabaho ako ay magiging priority ko na ang church. Dahil tisod po sila sa tithes. Dahil yun po ang maling kaisipan na naririnig niya sa ibang sekta. Ngunit nangako naman po ako sa kanya na hindi ko na pababayaan sila at ang mga kapatid ko kapag nagkatrabaho na ako. Yun rin po ang dahilan kaya after makapasa ako sa board ay pinilit ko na agad makapagtrabaho at makaalis sa bahay. Halos hindi pa ako nung tumagal ng 1 week sa bahay at nung may mag-offer na merong hiring ay pumunta na po ako sa Maynila. Hanggang sa nagkatrabaho po ako sa Maynila at ginawa ko naman po ang binitawan kong salita na tutulong po sa kanila financially. Sa panahon pong yun, naging okay na po siya at natanggap na din po ang pagiging Kristiyano ko. Ang nakakalungkot po ay sa panahon din pong yun, doon naman siya nagkaroon ng sakit. Mula sa simpleng bukol sa paa, lumaki, napilitan po na putulin yung binti niya. Akala po namin, bubuti yung kalagayan niya. Without knowing na kumalat na po pala yung bukol sa loob niya at nakaabot na hanggang sa baga, kaya nahirapan na siyang huminga. Nung malaman ko po yun, umuwi po ako at nung pag-uwi ko, yun po ang time na nagpadala siya sa ospital. Yun na po pala yung last time na makakasama ko siya. Parang hinintayin niya lamang po ako at na ako po ang magbantay sa kanya kasama si mama sa ospital. Sa panahon na yon, bago siya malagutan ng hininga, tinanong ko siya kung pinagsisihan niya ang mga kasalanan niya at kung tinatanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay.
hindi na po siya nakasagot ng time na yon, ngunit tumango po siya, kaya pinag-pray ko po siya. After ko po mag-pray, wala na po siyang response, tuluyan nang nalagutan ng hininga. Ngunit umasa po ako na tinanggap niya ang Panginoon sa simpleng tango na yon at nakapagsisi siya sa kasalanan niya bago siya namatay. Hanggang lumipas po yung panahon na nagkaroon ako ng sariling pamilya, asawa at anak, hanggang sa ipinanauli ng Panginoon ang burden at desire na maabot ang aking pamilya at nadama ko rin ang awa sa mga kaluluwa sa mga tao na naroon sa amin. Yun nga po yung naipatuto ko na about sa panaginip at sa isang tagpo na kung saan ako'y nagtatrabaho at nangusap ang Panginoon about sa purpose niya sa aking buhay. Kaya nagdesisyon po ako na umuwi mula Cavite kung saan kami naninirahan mag-asawa, ay napagdesisyonan ko po na umuwi. Dala yung desire na magkaroon ng Bible study sa bahay. At yun po hanggang sa kasalukuyan, naglilingkod sa Panginoon at dalangin ko po na nais ko din po na isama nyo sa dalangin ang Bible study sa bahay. Lately po ay nagiging burden sa akin sapagkat although naroon yung pangungusap ng Panginoon, subalit tila ba napakahirap ng makakuha ng response sa mga tao, maging sa aking mga kapatid na iniisip ko nung mabuti pa nung wala ako ay na parang nalalaman ko lang na nakaka-attend sila dito, si Ate Cheryl, ngunit nung pag-uwi ko tuloy ay hindi niya na nais na dumalo sa Bible study at maging yung iba kong kapatid. Ngunit yun, patuloy ko pa rin sila na idinidalangin sa Panginoon na wala man akong magagawa sa ganang aking sarili, ngunit may magagawa ang Panginoon. At patuloy din po nawang isama sa dalangin yung Bible study. At kung hindi man ang aking pamilya, ay ang mga tao pa na nais niya natawagin sa mga huling araw na ito. Yun lamang po, at sa Diyos po mauwi ang kapurihan. Hallelujah.